Kamuning Film Club October registration is now open! Kamuning Film Club is our small but growing community of film lovers and cinephiles na gustong gawing masaya at makabuluhan ang panonood at pagkwento tungkol sa pelikula. The goal is to grow a safe, fun, and thoughtful space where movies, especially Filipino films, are not just watched, but felt, questioned, and celebrated together. O taray, sino ka dyan, mi? For only 1,000 pesos monthly, Kamuning Film Club members enjoy these perks: free members-only screenings, Special members-only workshops and events, priority sign-ups for workshops and events, 10% off sa Turuan ng Leksyon workshops, and 10% off sa food and drink sa Basta. and for October, ito ang members-only events, Yes, free. Inulit po namin, free. free for Kamuning Film Club members. Directors Roundtable, Great Things Start from Small Beginnings on October 18 with Irene Villamor, Peterson Vargas, and Dwayne Baltazar. Free Sinica Yurian screenings. Yes, free. Inulit po namin ulit, free. And exclusive sa Kamuning Film Club members. Todo Todoteros by John Torres, Conabasio with director Jaime Pasania II and cast Talkback. And Aswang by Alex Arumpak with Talkback. Dali, sign up ka na! Limited slots only for the month of October! Powered by I Am Rentals, book lights, cameras, podcast setups, and creative spaces all online. Visit imrentals.ph. Game! Kasi shooting memes yung isa, so i-quickie na lang natin to. O gusto mo ba shooting memes tayo? Kahit ano dire, kaya kong pag-usapan, wala akong kinakatakutan. Gusto mo, sampalin ko pa si sa harapan. What if corruption memes para side by side kay Jess? Sige na kasi hindi nanonood pag hindi niya episode. First of all hindi rin ako nanonood pag episode namin. kung hindi nyo pa itatag, nasabi ko pala yun. Okay, game! Yes! So today, it's a quickie episode. Game na ba? Laban na. Ay, game na ba? Recording? Laban na? Okay. Wait, mag-clap ka muna, mag-clap ka muna. Mag-clap ka na, ikaw na mag-clap. Asa naka-tricycle ka namang Ang luma ng tricycle, e-bike na yan. Kaka-boundary lang. Hindi, kasi, syempre mamaya, tatanggalin ko yan para kunwari, iba naman yung suot ko sa pangalawang episode. Mia, sa tingin mo pag tinanggal mo Kaya to nga- sa ganyang kulay ng damit mo? Parang Malilito kristala. sila. Tignan nyo, ayoko nang ipagtanggol yung sarili ko. Gamitin mo yung mic. Ayoko na ipagtanggol yung sarili ko. Ang bigat pala nito. Ba't di ba Balik tayo, sabi, dito ka. Okay na to. Tanggap ko to para tumaas yung TF ko. Uy, Saan ba dapat? Yan. huwag mo lapirutin. Ang dami nyo naman. Okay. For the first time, guest natin si Ina as an actor. Diba? As an actor siya. Hindi siya as MM Saka lang. first time niyang mag-guest dahil magpo-promote siya ng pelikula. Pelikula niya. Taray. Saka first time to na magpo-promote siya na hindi alam nung production. Ang galing ng Kung build-up saan lang nyo. siya. So, itong episode natin, itong recording natin today, it's a double feature. Tapos, ilang hours lang na sold out? Ilang hours to na sold out? 2 days. Ay, sorry. Ay. Sorry, ma. Mali! Kasi Mali! Ay, hindi. Explain mo direct. Sige, explain. Sige na, ikaw na mag-explain. Para, Magtrabaho ikaw. kayo. Hindi, ikaw na mag-explain. Hindi, kasi one day para sa VVIPs. Yes, isa yun sa mga perks ng mauuna pagiging sila. VVIP. Tapos, nung walang bumibili sa VVIPs, in-open namin sa publiko. Kahit na-stress na nga si Chris, sabi niya, sure ba yung pinareserve mong 6 kasi sold out na? Oh. Naniwala ka naman kay Chris, syempre, finifeed lang namin yan. So, Hindi ko walk-in kasi nakakarinig ako pag may dinadala ko dito. Hindi naman nagbayad. oo, Pinagbayad kasi ko iba na. nagbabayad, di ba? Ilan ba hatak mo today? Ayun, mo, magtaas ang kamay ng mga, Nasaan yung mga ng mga friend ko. Ayun, may dalawa ako doon. Bibi, ano tawag sa ano mo? Bibi. Anong Bibihisan? Tutubi. No, mga friend ko BBC. talaga to. BBC. Ba't kayo dumidikit kay Ina? Tigilan nyo na yan. Tigilan mo. Hindi po.
Hindi po baby ako eh. Tayo ngayon ay 43,000! Dito sa sa cafe. Sa loob ng cafe, pero sa Gen Ad, sa Zoom, Ilan tayo sila? ay 400. Oh my God! 487,000! Sino yung umalis na 15,000? 500,000 na yan kanina, di ba? For a grand total of 795,000, Roughly, yes. Roughly. something like that. Sino ang first timer sa live recordings? Uy, grabe. Ang dami. Bakit? Nung kami First time dalawa ni nila. Tonet, ayaw nyo? Oo nga. Nung kami nilalango kami, doon talaga pwede mo papunta yung friends mo kahit libre. Ay, wait, hindi ko. Wala akong ginagawa. Tsaka kung kami dalawa, hindi ka pumupunta. Oo, ganyan yan. Kailangan laging invited as a guest. No invite, don't go. Eh kasi mo, inapunta ka naman kasi walang tao, pupunta ako. Pero, pero mag-invite kayo, ayoko naman manghimasok. Ay, may event. Nung Friday nga, may private event, hindi ako makakain ng corned beef. Sabi ko, ano ba yung nangyayari sa loob? Sabi ko nga, nag-message ka 8:30, 30 minutes na lang, magbubukas na kami, di mo pa inintay. 9:10 nagpunta ako, hindi pa sila tapos dito. Eh, di sana pumasok ka. Pumasok, ayun nga, inimbitahan tuloy ako, Bar Boys pala yun. Oo, Manonood na tuloy ako ngayong November. So open din ang Basta Cafe for private events. Yes, private events, parties, Birthday, company. kumpil. Yes, kumpil. Yung living medyo, wait lang. Bina-workout namin yung permit. Workout na, yes. Pwede bang mag-ano dito ng kunwari, mga release ng mga video ng mga content creator, adult content creator? Okay naman sa inyo yung ganong party? Please expound. Para kunwari si Zet. O, syempre, nag-guess na siya. I-release niya? So, hindi kasi... hindi siya pag sinabing bulit metal. Oh, alam mo, ang buong akala ko metal lang. Hindi. Ano ba yun dahil? Oh my God, alam mo! Ano ba yun dahil? Oo, kunwari. Para bang music video? Oo. Hindi, minsan kasi may collab siya na mahaba talaga. Yung mga parang isang film, 45 minutes. Pwede natin ilagay yan sa Kamuning Film Club siguro. Pwede, okay. Lalo ngayon, pwede na kayo mag-book ng mga Christmas, related Oo. activities, Christmas parties, company parties sa Christmas. Oh, baka naghahanap kayo ng magaling na host, ha? Oo nga, pwede si Ina. Ay, nako. Baka book ka na. Book ka ba ng December 25? Alam mo, may dalawang kumuha sa akin dahil sa AWKP for December. So, mukha naman magiging masaya yung Gulat na Pasko kami sa ko. FDCP, kayo na Milo yung Siyempre, alagad kami ng sining. Sino Wow. Sino bang gusto mo magsalita doon? Ito, ayaw pa kami iangat eh. Umabot na nga kami sa ganun. Very ka-eme yung mga taga-FDCP. Para... Hindi ko na nga Galingan nyo, alam. Tapos na ba? Or ano? Hindi pa. Ngayong Nangyari pa. Saturday, Baka may mag-buckle sa inyo pa ni Milo. kaming dalawa. Bilangin natin kung ilan yung talaga nga naman. Yan. Tsaka ikaw yung, alright. Gumaganon ba ako? Wow! Ayan! Okay, mula ngayon, di ko na yan gagamitin. Ganun ba ako? Alright. Hindi, joke lang. Ngayon kasi yun yung nag-viral. Alright. Ano ba naman yan? Ano ba? Boy, fairness, meron ka Iba ba? talaga yung algorithm mo, ma. Iba yung algorithm nating dalawa. Hindi mo nga alam yung nangyayari. O sige, ano? Bakit yung tatanggalin? Wala na. October nga to. Paso-paso na. Oo, baka ano na yun, napatawad na. May malas yung... Bakit? So ngayon, ang ipopromote ni Ina ay Cinemalaya Film. Anong title? Child number 82, anak ni Boy ka na. Ngayon pong October 4 to 11 sa Shangri-La Red Carpet Cinemas. Directed by Team Ron Villanueva. An official entry to Cinemalaya 21. Hashtag Cinemalaya 2025. May nakikita ka bang papa mo dito? Don't you want to follow in his footsteps? May ebidensya ka ba na isa ka sa mga anak ni Boy ka na? Mommy boy ka na, kahit ka. Hindi ka talaga tunay na anak. Gusto kong maging katulad niya. Max. Papa!
Okay, pinagbibidahan po ito. Oh, ayan ha. JM Ibarra of PBB Gen 11. Sex Bomb Rochelle Panghilinan. Vong Navarro. Tita Dexter Doria. Kai Montinola of PBB Gen 11 as well. As well. Alright. Ano gamitin mo also para nakakatinista? And also, si Zyrene. Bawal pa ba sabihin kung tungkol saan ng child number 80? Pwede naman, yung hypnosis. Tsaka ikaw, ang puso ng pelikula. Oh, sinapso! Siyempre, ang puso ng child number 82, Ina Eva. Yung mga first-timer, akala nyo di kayo nakakapikon, no? Pakilala muna tayo. Ako si Tonette. Ako si JP. At ako si... Charot. Ako si... Favorite, no? Ako si Ina Evans. Bunot naman. At ito ang Walang Kwentang Podcast! Quickie lang to, promise. Yes. Okay. So, para sa mga bagong nanonood at nakikinig, yung Quickie episodes namin ay nagbabasa kami ng mga letters na sobrang ikse. So, parang, fast talk. Yes. Okay, game. First question from Virgo the Virgin. Quick question. Okay lang ba or ethical bang kumatok sa CR kahit na nakikitang occupied? At tama bang kumatok ulit after mo kumatok from the inside? Feeling ko, Ganito, sinangyan habang nasa loob. Over-air na siya, tapos kinatok na niya, pero kumatok ulit. Gaano muna yan katagal yung interval ng pagkakatok? Sabihin natin, 1 minute. O bakit Tsaka kasi baka sobrang tagal na, okay lang yun. Mali mo, patay na yung nasa loob. Di ba? Ba't mo patay Siya agad, ba yung kumakatok or kinakatok? Siya yung kinakatok. I fear. Si Sunshine nga kinakatok nung nagpe-pregnancy test eh. Oh. Di ba? Pag sobrang tagal mo, syempre public restroom yun eh. Boarding house yan, Oh, boarding house, mas lalo na. Public pa din yung ihian doon, yung CR. Pag boarding house, di ba? Shared. Shared, come on, Di mo alam, no? Rich kid ka kasi. Nag-boarding house ka, di ba? Oo. Nag-boarding house ka ba? Hindi, yung dati kong lalaki sa FEU, naka-boarding house. Hindi ka nag-boarding house, rich kid ka. Pero, na-experience ko dahil nakiligo nga ako. So, sabay-sabay pala dito. Naloka ako. Tapos nasa nakatingin, parang sino tong gagong to? Hindi naman to taga dito. Kaya alam ko experience niya. Boarding house na sabay-sabay, as in Yeah, may mga parang ganito. Malaki siya. Pang lalaki, parang all male kasi. Pero yung tataihan mo, isa lang. Varsity shower. Isa lang ang taihan? Oo, yung shower, pero may kubeta, isa lang. Ba't isa lang? Share din sila doon. Oo. Ano bang mas madalas mong gawin? Siyempre, mas madalas mong maligo kaysa tumae. Parang... Gano'ng kadalas ka maligo sa isang araw? At gano'ng kadalas ka tumae sa isang araw? Ay, no, maligo ano ka, maligo. Ano yan? Maligo ano ko? Bakit? Ano ba yung mali? Mali! Ano? Ang point ko, syempre pag ano ka, di ba? Parang mas maliligo ka muna kaysa tumae. Gets mo? Nagets ba ako? Wala. Sorry. Hindi ka nila mapagtatanggol. Hindi ka na yung pagtanggol mo. Just drop it. Kakaibiganin ko sila Queen Dora. Okay na. Okay. Feeling ko naman okay. Sorry. Okay lang kumatok. Bakit? Di ba yung isang nga kinatok dati, naggalit tuloy. Di ba sabi? Mali. Kaya natatalo kayo sa Battle of the Brainy. Mali. Okay, wait nyo bukas. Masyado kayong judgmental. Dala ko na yung best friend ko. Okay, game. Next. Go. Curious Gym Rat. Mga direct quickie lang. Totoo ba na maliit ang junior ng mga gym rat? Ha. What's a gym rat muna? Yan, si Sunset. Definition of terms muna tayo. Kasi si Sunshine, gymnast. Si Sunset, gym rat. Yeah. Ano magiging preparation mo para maging gym rat? Ikaw yung, kakain ng mga natitirang pagkain sa gym. Ganun ba? Ano mo po na kwento? Bakal gym ba yan? Yes. Mura na, madumi pa. Kamusta ang kondisyon
posisyon ng mga banyo sa mga bakal gym? May banyo ba muna? Oo, meron. Ayun, amoy Mas kalaw. marami bang tumatae kaysa naliligo? That's the important question. Yung ratio. Kung sa ratio ng ano. I think mas marami yung umiihi kesa sa tumatae. Bakit? Kasi inom sila na inom ng protein shake. Oh, naiihi naman ako. Yes. So ano nga totoo nga na maliit ba? Maliit yung, no. Well, in my experience, parang case-to-case basis. Meron ako talaga na experience na yung, ang laki niya, tapos, ito lang yun. May gano'n yung, pero parang not all the time. Kasi may mga naaano naman ako ng mga talaga nag-gym. Proportion naman. Paano proportion? Yung parang, pag nakita mo, okay. Mano kasi talaga yung, diba yung, teka lang, ito na yun, yung sa laki mong So ibig yan. sabihin ba kapag kunyari nag-weights ka, Baka umuurong o baka umuurong. Doon na, yung nawawala doon napupunta sa ano. Sinong science teacher mo? Ano ba yun? Feeling ko pag yung utak pagkaka-steroids, pag nasobrahan ng steroids, na-affect. Ewan ko, ba't ba naging medical to bigla? Ano alam ko dyan? Tingin mo ba si Sunset? Maliit ang kasi sa gym rat siya, di ba? Yes, I think, no. Di ba top ka, sabi mo? Di ba top ka, sabi mo? Kung anong iuutos ng partner. Like, it's all about satisfaction. So, yes. Ayoko na ng, top ako. Oh, ito. Next question. Dito na sagot yung pangalawa. Case to case yan. Oh, okay. Kaya nga, di ba, ano yung saying na sinabi mo? Wala yan sa laki ng barko. Yes, wala yan sa laki ng Titanic. Nasa alon yan ng iceberg. Nasa alon ng dagat. Nasa performance yan, Diyos ko. Okay, game. Next. Overwork na pusit. Directs JP, Tonet, and Ina. Ano pong pwedeng gawin sa mga workmates at nag-OJT sa work na mga feeling superior at sobrang bastos? Hindi ko rin gets bakit OJT pa lang nagpapakita na ng disrespectful at bastos siya sa workplace. Ay. Yung boss, yung mga regular. Ha? Yung mga OJTT. Ha? Ulit nga yung tanong. Kumain ka na ba? Alam mo, minsan, may recording na pag napakinggan ko, sabi ko, parang yung nagtag sa akin, sabi, grabe yung umpisa ni Ina, yung dating-dati pa. Sabi ko, ang salbahin niyo na pala talaga sa akin dati pa, no? Like, nung pinanood ko siya, awa-awa ako sa sarili ko. Para sabi ko, Hoy! Yung first guesting mo, sabi namin si Ina ang ipasok dun sa guesting. Oo, binigyan kami ng Pinili ka listahan. namin. Alam mo ba yun? hindi, nasa pahay. Oo, binigyan kami ng listahan ng mga names. Ikaw yung pinili namin. Oo. Kilala niyo na ako noon pa? Kilala na kita. Nandyan nga dun sa Welcome Back to My Chapel. Parang okay to si Ina. Parang feeling namin pasok sa branding. Oo. May iba doon naman sikat sa'yo, di ba? Alam mo yan, may iba kang mga co-host doon. Oo, na mas sikat, pero diba? Direct madaming ganyan ngayon. Meron lang sila, nauna lang sila sa opportunity, marami lang followers, sikat lang, marami lang connection. Wala naman Pangalanan dito mo. pwedeng ano. Oh, parang si... O, see? Exactly. Ano, bud? Anong pwedeng gawin sa mga workmates at nag-OJT sa work? Actually, parang OJT lang. Sa mga OJT sa work na mga feeling superior at sobrang bastos. Hindi ko rin gets bakit OJT pa lang nagpapakita na disrespectful at bastos sila sa workplace. So, mga ano yan? Gen Z. Ngayon, Most no? likely, Oo. yes. Eh, gano'n naman ako, generally, di ba pag bata ka naman kasi punong-puno ka ng energy, feeling mo, alam mo na yung buong mundo. Hindi ko gano'n lang yan, kaya may mga nagmamagaling-magaling. Pero hindi naman lahat. Meron din naman kasing, that question is case to case also. Pero ang kailangan lang yan ay isang magaling na boss or leader na magpapatupi, di ba? Na magsasabi na, you know, wala ka pa naman napapatunayan, yung gaganunin mo. Ano Yung pwede i-real niyang talk gawin? mo. Ano pwede niyang gawin? Ayun, i-real talk niya, kausapin niya, or kaya, patawag niya sa HR. Yan yung problema. Kunwari ikaw yung HR, anong sabihin mo dun sa mga OJT na gano'n yung ugali? Oo. Bakit ang tatapang niyo, di pa naman kayo matatatag? Wow! Diba? Wala pa naman kayong pundasyon, Ago, tuloy pa. Kasi mahaba yung meeting. Gusto niyo sapak. Pero may mga ganyan ba? Mga OJT? Marami, no? I'm Marami. sure. Feeling ko, ano lang yan, yung mga ganyang ugali ng OJT, pinapakita lang nila dun sa mga
For example, sa prod, minsan ang nakaka-sense niyan yung mga PA, hindi nila ipapasense yan sa mga directors. Kinda plastic. So malamang. Fine drink kitang... Or pwede din kasi baka para makapag-set sila ng boundary dahil di ba minsan may mga power tripper din na senior na mga regular para lang makita na eto kami na hindi kami yes people na ganito kami magsalita, ganito kami umarte kasi nandito kami for work. So wag nyo kaming pagtitripan kasi papatol kami. Parang ganun. Kumbaga feeling ko gano'n. I mean, kasi kung ako pag kunwari nakita ko na hostile yung paligid tapos parang kakaya-kayanin ako. Ay, nananagpang ako. Parang, Kahit OJT? Kahit pa saan yan. Kahit nga hindi ako kasali dun eh. Pag ako, di ba na, syempre, papakita mo rin yung ground mo na, hindi nyo ako pwedeng maano-ano porket OJT ako. Kasi syempre, ang tingin sa'yo dyan, ay OJT lang to, nag-i-intern lang to. O utusan na lang natin. Parang ako, di ba na nag-OJT? Dapat IT ako, naging trabaho ko, nagbabasa ako ng mga sulat, ng humihingi ng tulong kay Vice Mayor. Kalapating mababa. O magbasa ka kasi dito. ito nga disrespectful and bastos sa workplace. Iba naman yung pagiging disrespectful at bastos sa sinasabi ina-assert yung Okay, right. kung disrespectful at bastos na, edi bigyan nila ng mga warning, written warning, final year, tapos tanggalin. Ano ba yan? Ang dali-dali lang ng ganyan. Hindi, pero feeling ko, mababa siya eh. Kung boss to, hindi to magsusulat dito. Wala siyang time para magsulat dito. Oo. Ano to tingin ko, hindi niya kayang sumbong na lang, ganun HR. So, anong pwede niyang gawin kung hindi? Gumawa ng Reddit account. Minsan yung mga bagay na wala na sa control natin, kailangan may napaglalabasan Reddit na ba ngayon, hindi na X? Kung naaano kasi ako sa X ngayon parang hindi na matalino yung usapan, parang puro fan war lagi, echo chamber, mga... Matalino ba sa Reddit? Pag nagbabasa ako doon, parang mas natututo ako versus dito sa X na ako yung nagtuturo. Wow! As a teacher naman pala si Ina. Talaga nga naman. No, ganun kasi dapat, di ba? We educate one another. At the same time, we learn from each other. Ganun lang yan. Mag-Reddit siya or magsumbong siya sa HR. And, kung di niya talaga kaya, di ba nga, if you can't take the heat, get out of the kitchen. Look, siya yung aalis. Ano mangyayari kung mababurn out ka naman sa lahat ng mga OJT? Grabe naman. Ganyan yung advice mo dati. Uy, hindi. OJT lang to matatapos din siya in after 100 hours. Ang point ko, kahit pa matatapos, kung siya sobrang nababurn out, binabastos siya, dinidisrespect siya, tapos kahit isumbong nga sa HR, walang nangyayari, anong gagawin mo? May kipagbugbugan ka. Paano hindi naman siya yung binabastos? Parang feel, baka na observe niya lang na bastos sa ibang tao. Alam mo, pumunta siya sa Luneta, mag-sightseeing siya ng mga tao. Huwag niya nang pakialaman yung Ako sabihin niya sa superior niya. Yun nga, Tapos sabihin niya sa magsusumbong. superior niya, yung evaluation, ako ang gagawa. Ganon. May evaluation yun eh. Oo. Lintik lang walang ganti. Ganyan si Tonet. Meron ako mga naka-work na mga OJT before. Tapos, kailangan mo lang masabi sa kanila na ito, trabaho to para sa akin. Yes. So, ang OJT, supposedly, pinapadali yung trabaho. Hindi pinapahirap pa. Diba? Parang sana, nung dumating yung OJT, mas naging magaan yung trabaho ko. Hindi yung dumating ka, mas Bumigat. Tapos, paalala mo lang, meron tong evaluation hindi ito Tsaka kailangan masabihan din yung mga intern, mga OJT na yung pinapakita mo dito, maraming nakakakita. Parang ano yung ugali mo, paano ka magtrabaho. Parang yun naman yung point ng OJT, ng internship. Para makita parang paano ka sa isang workplace, sa isang Ako basta, depende pa din. Kasi feeling ko kulang yung kwento Di natin alam kung sino yung nagsumbong. Di ko rin alam kung anong ginagawa sa mga OJT. Kasi meron talaga mga bastos outright. Pero may mga bastos din na nagiging bastos dahil din sa environment nila. So, ayoko magsalita ng tapos. Pero kung ako yan, kung ako kunwari yung binabastos. ng OJT. Tapang nyo. Magsisisi kayong nakilala nyo ako at nag-OJT kayo dito. Yung ikikwento nyo ako hanggang magkaanak kayo. Yung nakalimutan ko na kayo pero napapaginipan nyo ako lagi. Totoo. Okay, next. From Burnek. Okay, sinong nakakaalam kung ano ang Burnek? What's Burnek? Sino nakakaalam? Sinong hindi nakakaalam kung ano ang Burnek? Lahat alam kung ano ang Burnek? Bakit kayo nahihiya? Kinakain nyo ba yan? Pwede pa kay kasi visual nga ako eh.
Visual learner ako eh. Gusto mo bunutin ko nga? Kadiri ka. Una sa lahat, meron ba ako noon? Oh, what's Okay, burnek? what's burnek? Ang burnek ay yung mga buhok sa paligid ng butas ng puwet. Ano ba yung pinanggalingan ng word na burnek? May meaning ba yun? Hindi ko alam kung tawag. Wala. siya? Alam ko salitang kalye lang siya, di ba? Burnek. Burnek. Ano yung Nick? Hindi, walang meaning. Yun talaga yung Parang burnek. may pinagsama. Oo, parang bulex. Di ba? Alam niyo ba yung bulex? Extension. Yung di ba? Oh. Yung sa puso. My God! Ano? Karug. Karug kasi yun. Oh. Napaka-Adam. Taytay, no? Bulex kami sa Taytay eh. Parang ano yan, it came from NLEX, SLEX, yan. Kamitex. And there's Bulex. Karug sa amin. Karug. Yeah, ako din. Karug yung alam ko kasi karugtong. Bulex. Di ba? Yes. Ano pa yung mga ganyan? Weneklek. Yun naman yung buhok sa utong. Kukurikapu. Ano ka po? Yung libag sa ilalim ng suso. Gusto ko malaman kung sino yung gumawa ng term. Ano nangyari? Ano pa ba? Anong tawag doon sa Baktol. Bakatutong. Ay, No, baktol. Yun yung ikatlong level ng baho ng kilikili. ano yung second? Ano yung second? Anghit. Yung first, Putok. putok, Bakit? baktol. Yung baktol, yun yung meron ng bilog na libag na pag pinisil mo, may amoy. Visual! Visual. Meron akong listahan yan eh. Kasi dati nung mga nag-aaral pa ako, kumakalat yan before dahil mga panahon ni Bob Ong. Siyempre, hindi nyo nakilala si Bob Ong, di ba? So, si Bob Ong kasi ang malaking impluensya ng buhay ko. Tsaka kayo. No, kasi context lang, dati sila sila yung gumagawa nung mga planner ng kay Tita Witty. Gumagawa pa rin kami. Ngayon. Pero dati hindi ko alam. So, yun yung binibili kong planner. Habang lahat bumibili ng Starbucks planner, yun yung binibili ko kasi talinong-talino ko dun sa mga jokes sa loob, di ba? Alam niyo ba yung Tita Witty na planner? Shit, di ko na naman nadala. So, tapos Bob Ong books, yan talaga yung mga binabasa ko before. So, may isang listahan yan before na kumakalat. Hahanapin ko. Anong tawag doon sa yung kapag tinanggal mo yung hikaw, yung may pa. Tapos kapag inamoy mo, May libag? may something. Unhygienic. Yun na ang tawag doon. Na naman. Ang dali-dali alcoholan yan eh. Ano ang tawag doon? Malalaman natin. Please comment down below. Wait lang, di mo na nabasa yung Oh my God, meron yung nga letter pala ni sa- Burnek. Okay. Itago nyo na po ako sa pangalang Bornek. Isang bading na nursing student. Saan college kaya yan? Ay, ang daming bading na nursing. Diyos ko, alam nyo yan. FEU, CEU, UERM, ano pa? MCU. Marvel Cinematic Universe. Go, ano na? Ano ba kayo? Oh. Ang tagal mo kasi! Enumeration ma. Kasi nakisali ka rin eh. Okay. May boyfriend po kasi ako actually. May boyfriend po kasi. Uso ang pwedeng magbigay ng period, guys. Ganang sentence ba? May boyfriend po kasi ako. Actually, hindi pa kami ganun katagal. Mga 2 months. Pero every kita namin, may nagaganap na Tanggalan ng burnik. At punasan ng may kukuli ka po. nagaganap na sock. Parang S, asterisk, CK. Okay. Ito naman parang Inano pa? virgin pa ako sa aking werut. Hindi naman niya po ako Kaya pinipilit. burnik. That's the connection! Hindi naman po niya ako pinipilit na makipag-anal sex. Tapos naka-asterisk din yung A. Tsaka Saan? O parehas? anal tsaka sex. Na Gusto ko lang din itry. So ito na nga aking tanong. Ano po ba dapat ang aking gagawin bago ang bakbakan? At ano ang aking gagawin para mawala ang aking syokot? Nagmamahal, Bornek. Go, Ina! Bakit ako? It's your time to shine! Yata! Bakit ako? From one burnik to another. Ilang beses ko nang sinasabi to simula nung unang-una kong guesting. Natatangi ako pag binoboto mo.
Bakit ba? May mali sa anatomy. I think talaga, naaalala ko na naman yung nag-tweet na pangatlong beses na ha. Merong nag-post, sabi niya, pangatlong beses na, utang na loob, please maglinis naman kayo kapag magpapabottom kayo. Sas inaway siya. Ba't siya inaway? O kasi parang 3 beses na. Parang, ano bang ina-expect mong lalabas dun sa puwet, ha? Cake? So parang, di ba, it's really messy. Parang hindi siya maiiwasan kahit Baka naman. naman kasi sobrang messy naman yung kanya. Pero para makapagsalita, bakla, wag ka nang mag-tap kung, di ba, hindi mo, kahit anong linis, laging hindi yan 100% na malinis. Yun lang yung para dyan sa letter sender, sex is supposed to be messy. Hindi yan parang porn na sobrang linis talaga. Meron at meron at meron. May 1% na germs dyan. Kaya ako lagi may dalang newspaper. Aso ka ba? Hindi, para madaling itapon. Kasi, bakit? Mga anak yung aso. Ba't anong gagamitin mo yung towel ng motel? Charge yun. Sabi, Naka-charge yun kapag oo, nakakahiya. Wait lang po, check lang namin yung room. Ay, may tae po. Plus 500 po. Oh my God, kaya dapat di talaga ginagamit na yung mga... Yes, kaya pag sinabi sa I mean, after, kahit panligo huwag nyo gagamitin talaga yung towel ng motel. Kasi nga may tae. Hindi kasi di mo alam kung saan mo sure galing. kung ano. Hindi ako, since babayaran ko, akin na po yan. Ako na maglalaba. Ako na maglalaba. Akin na yun. Siyempre, babayaran ko rin lang. Ako na maglalaba. May dalang tuwalya na may tae. Tinutupi ko. Siyempre, para makaiwas ka din, huwag ka nang kumain. Dapat talaga kung magpapabottom. Maglagay ka ng steps. Okay, as much as possible, kung magpapabottom ka, dapat nakaplano yan. O go, ano yung plan? Sabihin natin, Friday siya magpapa-kanks. Ano Dapat- gagawin niya? Friday before. Friday, fasting na siya. No, 1 week! No, fasting, water hindi. fasting. Di ba? Friday siya magpapaka... Dapat, Friday morning, pag tae niya, wala na. Huwag na ka na kumain. Para wala nang buuhing panibagong tae yung tiyan mo. Kasi gutom ka naman, baka naman masuka ka sa Bawal kape. Kopi-kopi ka muna, ganyan. Para iihi mo Like lang. Americano. Yes. Or ice latte. Gatas. Wala ka na itatae, tubig na yun. O di, tae niya pa din. Kasi hindi nga 100%, pero huwag ka na kumain. For me, Okay. yun. Tapos, siyempre, maglabatiba ka. Linisin mo yung What's pets mo. libatiba? Huh? Para sa mga Mga visual. Oo. Visual learner. Para sa mga visual learners. Ano ba English yung labatiba? Ayun, douche. So, maglinis talaga para... Tsaka tignan niya yung mga lumalabas kasi tignan mo mamaya. Paano niya makita mo yung gano'n? Hindi ganyan. Tignan niya kasi mamaya naman dugo naman. Na sobrang linis. Bakla, small intestine niya yung lumalabas. Try niya na i-try kasi pag ganun, bug, lalabas siya na parang... hanggang malinis na. Gawin niya yon siguro mga 1 hour to 30 minutes before the sex. Para sobrang linis talaga, di ba? Okay. Mamay may mabuo pa. Ayun lang. Ano gagawin niya sa burnik niya? Pahitin niya naman yan. Meron kasing mga top na gusto ko makain ng puwet, di ba? Di ba, Direk? Kumakain ka ba ng puwet? Ako kumakain ng puwet? Ikaw. Kumakain naman kapag sobrang cute ng lalaki. Kasi pag di ba pag kinakain mo tapos makikita mo siya, minsan pag ang pangit. Hindi, pag walang burnek, ayoko na mabuhok yung puwet. Kasi hindi ko alam kung ano mga naiwan dun. Diba? Pwede ba ipa-wax yun Pa-wax mo, pwede yun. Ako nga ba nanonood ng Showtime? Hirap naman. Ang sakit nun, tsaka pag sinashave, ang sakit, ang pangit, ang tubo. Ipa-wax nyo. Tsaka delikado yun kapag yung... Oo. Wala nga buhok, nagdudugo naman. Oo, kasi yun, prone to infection Sugat yun. naman. Ipa-wax nyo, pwede yun. Ang dami Dapat- namang steps. Tapos... O kaya hindi biro ang magpaboto. Oo, kaya wag Kaya na... inawa yung Sila ang mga Yes. talagang bagong bayani. Oo. Tsaka minsan, hindi naman talaga siya masarap sa pakiramdam. Pag ginaganyan ako dati, nagsusudoku lang ako. Natapos mo naman, nanalo ka naman. Minsan nag-edit pa nga ako ng video. Tapos
naman. Rubik's Cube. Sangkot sa kalang pansit. Maluluto na to. Ano pa, after ng... Parang yun lang naman ang kailangan niyang gawin. Make sure. Kapag after kanks. Aftercare. May Oo, ganun aftercare. ba? Wala na, after ng douche, wala na. Wala ka ng ibang recommendations, suggestions. Mag-lube. Oh my God, mag-lube. Kasi di ba marami ngayon parang... Alam ko na yung edit ito. meron ako na-experience na ganyan before. Oo. Talagang wala siyang lube pero may condom siya. Sabi ko, naku, hindi enough yung ano niyan, yung lube ng condom kasi sobrang sikip yung akin. Wow! Masigip naman pala. Oo, ka talaga. Hindi yan pwede, kailangan na lube. Sabi niya, ito na lang. Ay! Sabi ko, teka lang. Hindi ko carry kasi pwedeng pagmulan yun ng mga STD. Tama. Diba? So, wag. Ano bang best lubricant yung pwede niyang gamitin? Mang inasal chicken oil. Charot. Wala. No. Water-based. Para hindi siya ganun kalagkit. Tsaka na-expire din yun, ha? Baka din nila napapansin, nag-expire din yung mga Ano lubricants. mangyayari sa lubricant na expired tapos ginamit mo? Matutuyo siya maging gulaman. Charot. Wala lang, hindi ko rin alam. Pero may expiration kasi sa pa-expire, hindi ko na ginagamit. O ano naman aftercare? After Kapag sobrang napunit talaga, di ba minsan sobrang laki talaga nung pagpahinga-hinga, baka naman kasi mag-tot siya agad after 2 days. Parang hintayin niya munang sumara ulit. May mga maluluwag talaga. Yung talagang pag pinasok mo yung kamay mo, yung parang hindi na pumapalag yung puwet. Yung pumapasok. Tsaka kamay yung ipapasok. Tasting! Hindi! Hindi mo naman yun eh. Siyempre, baga kung mabait ka talaga sa binobotom mo, pipinger-pingerin mo muna para, kumbaga, pre-game na, ganito ang pakiramdam ha. Oh, ito ba? Para masana yung puwet niya. Di baga ganunin mo muna, tapos mo lahat na to. Tapos paglabas mo. May naka-hello din. May kamay din pala. Welcome to the happiest place on earth. Such a lovely place. Chipis cooked adobo. Ganun yun. Okay. Pero, baka naman kasi sabihin ng mga, nanonood na wag magpa-bottom. Ay, hindi. I mean, you do it. Ako, pagdating sa sex, dapat talaga, hindi lang pwedeng puro satisfaction mo. Dapat mag-meet kayo halfway. Kung ayaw talaga, di ba? Kaya nga may compatibility naman. Diyan mo rin naman malalaman kung sexually compatible kayo. Kasi meron talaga mga ayaw magpa-bottom, di ba? For the sake na, ayaw talaga nila. Ayaw nila ng penetration. Ayaw din nilang maging top. Gusto nila Bakit side ba, lang. saan ba nagsimula yung may top, may bottom, may versa, may side? Saan ba nanggaling yan? Feeling ko, nung May sagot talaga siya. O, go. Saan? feeling ko nung Roman Emp. Kasi nung mga panahon ng mga gladiator, nakahubad sila. Tapos puro lalaki din yung mga nanonood. Sabi, Mata-mata lang. Mata-mata acting. Pero yes, diba? Nalulungkot na Taurus, saan mas masakit? Yung blinak ka o dinededma ka lang kahit ilang chat mo na sa kanya sa Grindr? I know both masakit, pero bakit di ako mahal ng mahal ko? Huwag ka sa Grindr maghanap. I mean, if you're looking for love at Grindr, you're looking at the wrong place. You Saan ba dapat siya naghahanap ng pag-ibig? Bumble. Kasi within 24 hours, nag-expire yung match nyo. Kung hindi talaga ganun ka-interesado yung tao, lilipas siya. Di ba? Ano bang mali sa pagmahanap ng pag-ibig sa Grindr? Wala akong sinabi, don't put words into my mouth. Wala akong sinabing Private mali. pa rin ba ang Grindr ngayon? Bongga pa rin yung Grindr. Hindi ko alam, di rin naman ako stockholder dyan. So, I've never been on Grindr. Ngayon lang. Ngayong year. As in, meron akong moment na sobrang in-hit ko. Tapos sobrang wala akong makuang lalaki. Anong buwan to nangyari? Early this year, I think mga summer. Kasi ang init talaga. Tapos sabi ko, install nga ako ng Grindr. Kaso doon ko naisip na, popular na pala talaga ako, no? No, I mean, sa mga bakla, kasi nagiging joke time. Si Ina Evans ba to? Na, oh my God, mother beep card. Bakla na wawala! Kaya nawala lahat ng ko! Tapos naisip ko, ba't ko kasi nilagay lahat ng picture ko?
Dapat pala mag dito lang. Kasi lahat ng mga kausap ko, putol yung ulo. Torso lang. Para mga patay Sige, sa kung NBI. ikaw, anong ilalagay mong photo lang? Anong ikakrap mo sa'yo? Bawal Ganda yun, nito, diba, ha? sa Grindr? Oh? Bawal ba? O, edi ano na lang, papakita ko. Ito na lang, tutupiin ko para kunwari. Ang luma. Anong tanong? Yun nga, anong mas masakit? Binlock or yung mas masakit yung hindi ka nire-replyan. Kasi once na nag-block, alam mong that's over. Wala ka ng mode or way para maiparamdam pa. Kahit hindi ka makapag-message. Pero kasi yung hindi ka lang nire-replyan, tapos nakikita niya yun, tapos hanggang dinededma ka, sakit nun. Been there, still there. Alam ko yung ganyan, pet peeve ko yan eh. Yung mga, di ba, pag hindi ka nare-replyan. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Sa mga hindi ka nare-replyan? Go, tuloy nyo lang yan. Kasi pag napuno ako sa inyo, bablock ko kayo. Ako yung magbablock. Hindi raw siya mahal ng mahal niya, yung nag-message. O, di gawin niyang level yung equation. Kung di ka mahal, di wag mo din mahalin. Parang ang dali lang Ay, read the room, girl. Hindi ka na nare-replyan. Ano pa ba? Di ba wala namang gamot sa katangahan kundi pagkukusa? Ayaw anong gagawin natin? Kung mahal ka pa kasi ng tao, kung may natitira pa yung pagmamahal. Kunwari, titiisin ka niya ng ilang araw, pero magre-reply yan eh. Kahit kunwari, dinededma ka, magre-reply yan, or at least sinisin ka, pero yung talagang naka-archive ka na. Kahit anong message mo, di ka na binibigyan. Naka-restrict. Yes, yung mga ganun. Wala na yan. Lost cause na yun. Ibig sabihin, irritable na yung tao na I'm just being polite. I'm just being nice na hindi kita binablock kasi I don't consider you naman as an enemy. Ayaw kita mawala sa buhay ko. Pero may ganun di ba? May mga tao na even if I don't love you, I still care for you. I still hope na we can be friends. So hindi kita ibablock. Pero wag na muna tayo magkaroon ng connection right now. Pero kung mahal ka, syempre, magme-message yan na alam mo, ganito, ganyan. Ito feeling ko hindi siya bet. Hindi talaga. Feeling ko, Wala Kasi silang kung Grindr, at saka ba't sa Grindr naghahanap ng true love? Hindi ko talaga magets. Wala nga dyan, what are you looking for? Love. Wala namang ganun. baka idol niya si Rihanna. Find love in a hopeless place. Oy, Grindr is not hopeless. You can start there. But wag ka nang pumunta doon for love agad-agad. It has to be developed. Because life is like a photograph. Why? You take a picture. Itawid mo yan. Yes, you take a picture. And if it's not perfect, then get another shot. Oh, okay, pumasok sa kanila. Okay na yun, may 5 ako. Totoo ba na hindi talaga, sa Grindr talaga, hindi I pwedeng think hindi? more on one night stand and sexual affairs talaga yung Grindr based on my experience. Pero pwede naman, Kasi sa Tinder or Bumble, nagkakaroon kami ng healthy conversation na umaabot kami sa what's your Facebook, what's your IG, doon na tayo mag-usap para hindi na dito. And then eventually, nagiging friend ko talaga, nakakasama ko. Pero feeling ko yung Grindr, meron at meron. Parang I think 1 in 100. Ay, wag na. Parang ganun. Ganun yung chance. Maliit lang siya, pero meron. Kung masasaktuhan mong makausap na same kayo nang hinahanap, ganyan. Pero kasi, weird. yung Grindr kasi talaga, parang pang ano talaga siya. Diba? Talaga siya. Okay. Yun talaga siya. Parang siya, kung ginamit niya yung app na yun for that reason, na maghanap Parang mali. Parang mali na agad. Tsaka parang pelikula na yan eh. Parang ka nagpunta sa spa, tapos naghahanap ka ng kausap tungkol sa true love. Wala. Siyempre gusto lang mga tao dyan, di ba? Makakahanap ka ng isa na malungkot din, pero kwentong Wattpad na yun. Pang pelikula. Oo, yung mangyayari sa totoong buhay, napaka-seldom. Okay. Pag-usapan na natin. So, anong connection ng Grindr sa child number 82? Ganun yung transition natin. Bakit ganun yung transition? Ang hirap niyan, direct. Diyan matetest kung paano ka kagaling mag-promote ng pelikula. Ang connection ng Grindr sa child number 82 ay parang si Boy Kana, yung tatay namin, na 82 ang anak. Na nasa Grindr lahat. Hindi ko na kaya. Kaya child number 82. Yes. Kasi Isa ka sa mga anak. ako yung child Ilang ka? 1. Panganay? Ano wow? Parang ayaw nyo pa! Parang gets ko na kung ikaw yung kuya, Si yung ang child bunso. number 82. Yes. Bunso siya. Wait lang, kung ikaw yung child number 1, alien yung tatay mo? Hindi ko nga ito pwedeng sagutin. Huwag mo nang pilik. Ano? Mapapagalitan na naman ako.
Pero bakit Feeling nga ko. ikaw yung puso ng pelikula? Kaya sinabi na puso kami ng diba sinabi yung salitang yun? Sila din kasi nagsabi na, ina ha, di ba nga? Ito ang puso ng... Kasi nasa teaser, parang si JM, parang sinasabi niya na parang gusto ko maging katulad niya. Di ba? Yes, Ganon. parang ang lagline niya kasi, yung bata, si Max, gusto niya ma-meet si Boy Kana, yung tatay namin. But he died. So para siyang road movie na may yung adventures niya para makapunta Haba nung doon. logline, ha? Para makapunta, hindi, kinakikwento ko na nga lang. Oh. Parang yung ano niya, adventures niya para makapunta doon sa burol at ma-meet yung tatay niya. Kasi gusto niya talagang ma-meet si Boy Kana. Yun yun. So along the way, mamimit niya yung iba't ibang niyang kapatid or whatever. So hindi kayo magkakasama at first dun sa pelikula. No. So yun yung susundan natin dun sa child number 82. Parang, teka lang, isang oras na di pa lumalabas si Ina. Na-edit out ata ah. No, nasa teaser ka. Tsaka bakit ganun yung ano mo, itsura sa teaser? Ano bang itsura ganap ko na ganap dun? ka dun eh. Ano ba yung tsura ko doon, direct? No, you're trying to say something eh. Maganda ka dun. Di pa yan alam ng kamuning ha. Baka yung endgame, ha? Direct. Ah. Para naman ako nakipag-sex sa sarili ko niyan. Dali na magkwento ka na, Diyos mio! Kwento na ako! Ano ba ba? Wow. So well, ito kasi ang kauna-unahang fantasy film sa Cinemalaya entry. Talaga? Yes. Oh, sige, magbigay kayo ng fantasy. Na may ganun. Yung may mga alien, may mga... Totoo ba yan? Is that true? Yeah, it's true. Ganun namin siya pinapromote talaga. Okay. Kasi parang first fantasy film, di ba kasi pag Cinemalaya, alam mo naman na laging yung mga theme ay... Kaya ka ba nakaganto? For the Kasi oh my ganyan God! din. Di ko na tuloy nagamit kasi puro ganyan dapat yun, oh. Okay, go. Ayun, oh, alien din yan, oh my God. Wish you were weird. Oh, di ba? Mali spelling ng weird. Huh? Originally kasi talaga, cameo lang dapat ako dun sa film. Yes. Kasi di naman ako nag-audition. So, parang So, may message ka. Paano ka ba napasok dun sa project muna? nanood ako ng Kanino sa Likod ng Buwan sa PETA. Tapos yung producer nanonood din doon. Sino yung producer? Si JD yung producer from Outplay Productions. Tapos parang nung paglabas namin dun sa theater, sabi sa akin, "Hi Ina, like pwede ka mang mag-cameo sa ginagawa naming film." Tapos akala ko nga Viva Max eh. Kasi parang I'm ready. Sabi, for Cinemalaya, shut up and take me. Wala pang script, wala pang eme. Kasi syempre sobrang fan ako ng Cinemalaya. So, Ano bang favorite mong Cinemalaya film? ang una ko napanood, Babae sa Septic Tank. So I think that's, yun talagang favorite ko. Tapos, ayun, so, ano na ako, tapos sabi, one day, taping day lang, ganon. Tapos umuo na ako. Tapos nag-silent ako, di ba? Pumaten ako ng songkran. Nung nandun na kami, tumawag ulit yung producer. Sabi, Ina, meron akong good news and bad news sa'yo. Anong una? So sabi sa mga friend ko, tabi muna kayo. Baka masapak ko kayo. Sabi ko, bad news na lang muna. Sabi, di ka na magka-cameo sa child number 82. So sabi ko, nawala yung Cinemalaya dream. Ang iniisip kong good news, ilalagay ako sa ibang project. So parang sabi niya, Ina, after namin isulat yung script, we decided na gawin kang supporting cast. Habang nababasa ka nito sa songkran. Yes, alam mo. Ganda, very cinematic. Slow mo yung... Hindi lang yun, after nun, lahat ng Buddha sa Thailand. Ano? Talagang, sa Songkran, meron silang tradition na yung mga Buddha, papaliguan mo siya. Kasi yun yung essence ng, parang ano ng Songkran, di ba? Na cleansing, kaya may water, kay Buddha, kasi yun yung New Year nila. Ako lahat, kahit hindi si Buddha, Tao. Sawadi ka. Kasi tuwan-tuwa ako, muntik na nga ako mag-Buddhism eh. Kasi mantakin mo yun. Sayon. Sa pag-uwi, May kami, nag-shoot na kami. Nagpunta kami Ilocos. Ilang shooting days ka? 4 na araw. Out of, ilan sila? 9? Ang dami nga. 9 or, teka lang. 7 lang ata. 1 week lang. Basta, 4 days ako nasa Ilocos. So, dun sa 90 minutes ng pelikula, ilang minutes ka dun? 4. Ano nakakatawa? May mga Cinemalaya ba kayo, ha? Wow!
wala pa Nagbago man. na siya. Wala pa man. Hindi pa yan nanalo Kasi- ng Best Supporting Actor. Ang akin direct, anong nakakatawa kung 4 minutes lang ako? Kahit tingin mo ba mananalo kang Best Supporting Actor? Or Actress? Ewan, parang hindi naman, Kasi kunwari, mananalo kang Best Supporting Actor. Ano yung ano mo? Anong speech mo? Una sa lahat, gusto kong magpasalamat sa makeup artist ko. Kasi napakalaki ng ambag niya sa buhay ko. Parang wala pa kasi ako narinig nagpasalamat sa makeup artist nila eh. At may dahilan kung bakit. One minute lang yun usually. Oo. 1 minute lang ang speech. O sige, timingan ka namin. Go. Orasan natin. Go. Una sa lahat, gusto ko pang pasalamatan ng aking makeup artist dahil talagang hindi ako iniwan simula hanggang ngayon. Talagang nagkakaroon ako ng confidence dahil lagi mo akong pinapaganda. And second, 50 seconds. kay God and to my family. Oh, my Grabe, family. I second lang love si my God. family. Oh, edi one. Diyos ko naman. I-issue pa ba yan? Alam niya naman yan. Sinecond ko si God kasi alam niya namang number 1 siya. At alam niya na yung sasabihin kung kasali siya. And to my baby beep cards, you know. 30 seconds. Ano ba? To all the boys I loved before. Sa lahat ng mga nakalaplapan ko, lahat ng mga bumuo sa akin, lahat ng mga kaaway ko. And syempre sa lahat ng mga naniniwala sa akin, sa Outbreak Production, sa lahat ng mga 15 cast. seconds. At sa lahat ng mga pinaplastic ko lang pero hindi nila alam, salamat sa inyo. So, kunin niyo po ako ulit. Dapat yung end, meron kang isang last Logline? last sentence. Ang panalong to ay panalo ng mga baklang kanal na hindi umaasang mananalo sila sa buhay. Tapos Nasira yung trophy. kakaganon ko na alas na yung ano. Nasira rin pala. Siyempre, gym rat ako eh. Hello. Sabi ko, abangan niyo po yung sunset. So anong aabangan nila nga sa Child Number 82? Well, ang aabangan niyo po sa Child Number 82 ay ang kagandahan ng Ilocos. Sobrang ganda pala talaga ng Ilocos, no? Parang, As in 100% I wanna ng go pelikula back. shot in Ilocos. Hindi naman. There are things na dinaya. Parang XX lovers. Ano yung mga dinaya nyo, mga interior, syempre? Oo, yung kunwari, Malta. Tapos dito lang ginawa. Hindi, meron din kami mga... Siyempre, magta-travel siya mula dito, papunta ng Ilocos. Parang ganun yung kwento. Kasi nga road trip. Yes. Tsaka, aaminin ko na, wag na kayong mag-expect Nang? sa akin. Kasi parang... Ba't sila hindi mag-expect yan? Oo Nagbigay ka na ng grabe. speech. May isang buong episode ka para sa'yo, tapos No, hindi mo kasi- sila mag-expect. expectation leads to disappointment. So gusto kong dumating sila sa sinihan with half empty, half full of expectation. Yung not so many, not so... Alam mo, feeling ko 3 minutes lang siya. Yung totoo. Feeling ko kinakabahan si Ina na parang, shit, ang konti ko lang pala dito. Hindi pa ako lumalabas. Okay, wait lang ha. Nag-dubbing kami ha. Siyempre pag dinadubbing ka, ay, mahaba to, di ba? Di ka sure. Ay, oo nga, nung nag-dub tayo, ang iksi. My God, yung pala yung una kong trabaho sa'yo. Hindi naman lahat talaga dinadub. Hindi dahil hindi mo dinub, ay wala na yun sa, ibig sabihin, good sound. Ayun. Kinabahan siya. Ay, hindi ako nakabahan. I mean, ang akin lang kasi... Kaya ba baka- 4 minutes lang? No, direct, no, you're twisting my tongue. Hindi naman ganun yung sinasabi ko. Ang inaano ko, baka kasi isipin na, sobrang galing naman ni Ina umarte. Feeling ko kasi, personally, hindi ko nabigay yung kaya ko pang ibigay bilang aktor sa pelikulang Ay, to. bakit? Bakit? Talaga? So, ba't pa sila manonood? Para sa ibang magagaling umarte. Kasi si JM, si Rochelle, ando naman. Hindi lang naman ako yun. Di ba ako ang puso? Meron pang kidney. Sino ang kidney? May lungs. Oh, si Tita Irma. Ano na lang yung dapat nilang matutuhan dun sa pelikula through your character? We define ourselves, hindi ng magulang natin, hindi ng kaibigan natin, hindi ng kapatid natin. Parang tayo lang yung pwedeng mag-validate sa sarili natin. Walang iba. Kahit pa, pwede lang sila maging support system at some point, pero walang iba na pwedeng mag-describe kung sino tayo, paano tayo. I think yun talaga yung reason din kaya
tuwan-tuwa ako nung nabasa ko yung script, tapos yun na yung role ko. Kasi parang it feels so personal sa akin na alam kong madaming bading, or hindi lang bading, madaming tao yung makaka-relate, lalo na kapag yung meron silang mga identity crisis or meron silang mga takot na gusto kong mag-out ka, so ayaw ng family ko, or gusto kong mag-out ka, so yung mga friends ko tutuksohin ako, mga ganun. Parang ganun. Kaya siguro siya tinawag nila direct na puso ng pelikula. Serious Sino ba si Boy Kana? Si Boy Bawal Kana, sabihin. hindi, si Vong Navarro. Siya yung Vong tatay Navarro. namin. So, Siya siya yung, na siya sa start pa lang. yes. Ano So, pangalan mo dito? Coca Royales. Ay, Tore, parang bold star. Pero alien siya. Oo. Kumbaga sa tanging ina, ikaw si Marvin Agustin dito. Ikaw yung panganay. Panganay. Yes. Ako Ilan yung, taon ka dito? ay, hindi na sinabi. Depende daw Pero sa ikaw, tingin mo, bilang dapat pinag-aralan mo yung character. Minsan ganun yung maghimay sa Oo. mga artista. Kahit wala sa script, ikaw yung gagawa ng Bible. Una sa lahat, ba't ako maghihimay? May kasama bang isda yung script? Hindi ko alam direct. Like, bakit niyo ako pinapahirapan today? Na, hindi ko alam kung ilan taon na ako. But siguro, feeling ko mga nasa early 40s. Okay, so the rest, mas bata na lahat ng Yeah. mga kapatid mo. Hindi ko alam kung saan nakakita ng child number 3 na mas matanda sa child number 1. Sa bagay. Ano ba yan? Baka sa, 40, child number 82. So, ilang taon na si JM dun? masa 20 plus siya. Kasi parang si Boy Canado, iba-ibang babae yung kinakana. Kaya sa Boy Kana. So merong mga Siyempre, 82 yung maghiganap sa isa. Si mother ka dito. Paano? So, sino nanay mo dito? Sino nanay mo dito? Si Tita Dexter, Doria. Magkamukha, di ba? Ano yan? Saan nanggagaling yung ganyan mong expression direct? Parang that feels like an attack. Hindi siya pwede kami makareact. Go. Ang mapapromise ko lang, pag pinanood nyo siya, it's very nostalgic din, per se. Parang parang yung teaser parang panday. Yes, yun talaga yung goal. Parang it's paying homage to classic Filipino fantasy films. Kaya Napanood mo na ba yung pelikula? Hindi pa. Hindi pa. Yung scene lang namin. Ayoko gusto ko yung mapanood ko siya sa premiere. Para pag pangit. Hindi ko na ito papromote. Hindi, sabi naman ng maganda. Kasi feeling ko magkaka-theatrical release kami. Kakausapin ko pa sila direct kasi hindi ko alam, kaya ko bang pumuno ng sinihan? Kaya ba natin? Kaya ba niya? Ayan. Ay, parang hindi sila sure. Walang Zoom na lang daw, Discord. Walang purchasing power pala tong mga baby beep cards ko. Invite mo na sila. Go. Kung may tickets pa. Invite mo na sila as an actor. Ayun, panoorin po natin lahat ng Cinemalaya film, pero unahin po natin ang child number 82. Yes, taray. Dahil Parang MMFF. ngayon ko lang po mararanasan sa dami ng hinost kong pelikula na ako rin yata mag-host ito. Hindi na ako nakalakad. Yung pangarap ko na, ano kayang pakiramdam to be on the other side na ako yung lalakad tas i-interviewin tas pelikula ko. Pero by the looks of it, Wow. ako pa din ang mag-host. Yes, manood po kayo ng child number 82, official entry sa Cinemalaya. Ito ang first full-length film ni Direct Team Ron na sobrang halimaw din gumawa ng mga short films. Ayan. At kasama ko si JM Ibarra, my love, may bunso. And si Ate Rochelle, and sabi ko naman na kanina yung mga cast. Ayan. Supportan po natin Natamad ka na lahat. ulitin, no? Oo, natamad na. Sige, hindi yun, no. Kasama ko po dito si Ate Rochelle Panghilina na magkakaroon ng Sex Bomb Reunion Concert on December 4. And JM Ibarra na magkakaroon ng season 2 yung Ghosting. Kuya Vong Navarro. Tita Irma Idlawan. Sobrang ibang Adlawan. Tita Irma Adlawan. Sobrang ibang Tita Irma. May kita mo dito. No! Tawan-tawa talaga ako kay Tita Irma dito. Like Comedy, lahat ng scene niya, kailangan kong lumayo sa eksena kasi hindi ko kaya talaga. Like geek ako, iba si Tita Irma dito. Like sabi niya din ngayon lang ginawa yung ganon. Comedy siya dito, nakakatawa talaga. So, ayan, si Tita Dexter Doria.
So, and si Kai, sobrang ganda ni Kai. Ang pangit nung itsura nung character niya, pero para lang siyang model nung minake-up na ng pangit. And si Zyrene, ayan, siya ang ka-love team ni JM dito. Si Zyrene Fernandez, sobrang liit ng muka at talagang... Laging gano'n na pag sa artista, pag nakikita, grabe ang ganda niya, ang liit ng mukha. No, ito totoo. Kaya ko Parang gano'n. Ganito na yung mukha niya. Oo. Nasabihan ka na ba ng gano'n nung nakita ka in person? Parang, ang liit pala lang mukha ni Ina. No, ang laging sinasabi, ang ganda mo pala sa personal. Laging ganon, Mother's Day. Gano'n ba ako kapangit sa edit nyo? Hindi mo napapanood? Ako nga pala, di mo pinapanood yung mga episodes. Hindi, parang nagkikringe ako talaga, direct. Parang, the author is dead. Supportan nyo. Tsaka dito ko magagamit ang aking Meissner technique. Ano nga ba ang Meissner? Anong difference sa mga ibang ano? Well, Meissner is living truthfully in an imaginative circumstance. Wow. What's So, that? I mean, kasi di ba parang merong method acting na mag-i-immerse ka talaga, na feeling mo, yun ka. Kung kailangan, sobrang payat, di ka rin kakain. Di ba, ganun yung parang ginawa ni Catherine sa Hello, Love, Goodbye. Di ba, yung tumira talaga siya sa Hong Kong. Yung mga may ganun. Tapos, pero meron naman yung, ano ba, chabak ba yung ganun? Yung humuhugot ka from your, sa mga trauma mo, sa Sense experience memory. mo. Mga, di ba, may ganun na mga klase ng acting na, kung kailangan mo maiyak, isipin mo na bang mga ano sa'yo. Parang sa Meissner is, paano kasi kung wala kang memory na huhugutan. So, kailangan at that moment, gagawa ka ng circumstance based sa character mo. Na iisipin mo talaga na hindi na ikaw yun. Paano siya mag-isip, ganyan. Tapos, tsaka mo siya arte, parang ganyan. Parang you're gonna create that scene na you're there. Pero hindi ka kukuha sa pinagdaanan mo, parang gano'n. So, nagawa mo yan dito? Sana nagawa ko. Oo, kasi ang hirap ng humugot. Kasi alien siya eh. Oo. Unless... Paano? Okay, ayan, Okay, manood kayo thank you ng, guys. ng child number 82. Thank you. Congrats, Ina. Tara. Thank you, Direk. Sana one day, sa pelikula nyo naman, sa Sunset, di ba? Kasi, di na to tama. Nagkakaroon ako ng pelikula sa iba, sa inyo wala. What is this? Charot. Okay. Dami na sa- Bye, mga Bornet. Bye-bye, guys. Bye, guys! O, dito. Bye-bye. Bye-bye. Bakit kasi wala? Dito ko tingin ng tingin, wala palang camera dito. Asan? Ah!